Maaga pa lang ay gising na si Ramon de la Cruz. Alas 4 ng umaga pa lang, nakaupo na siya sa gilid ng kama sa inuupahang maliit na kwarto sa isang eskinita sa Tondo. Tahimik ang paligid, tanging mahinang ugong ng mga electric fan at hilik ng kapitbahay ang maririnig. Sa dilim, hinimas niya ang kanyang mga palad, magaspang, may kalyo, bakas ng maraming taong paghawak sa manibela ng jeepney. 3 dekada na siyang namamasada. Hindi marangya ang buhay, pero sapat para mabuhay. Wala siyang asawa, walang anak, at halos walang kamag-anak na maaasahan. Ang jeep niya ang nagsilbing kabuhayan, kaibigan, at minsan ay tila tahanan na rin. Tumayo siya, nagsuot ng kupas na polo, maong na ilang beses nang natahi, at tsinelas na manipis na ang ilalim. Sa maliit na lamesa, may nakahandang malamig na kanin at tuyo. Kumain siya ng tahimik, gaya ng nakasanayan, walang reklamo, walang luho, walang pangarap na higit pa sa araw na yon. Pagdating niya sa paradahan, madilim pa rin. Isa-isa pa lang nagsisidatingan ang mga kapwa niya driver. Binuksan niya ang ilaw ng jeep, sinuri ang preno, pinunasan ang salamin at pinainit ang makina. Ang jeep na iyon ay hindi bago, may gasgas sa gilid at kupas ang pintura, pero maayos at maaasahan, gaya rin niya. Bandang alas 5, nagsimula na siyang bumiyahe. Sa unang pasada ng umaga, karamihan sa kanyang pasahero ay mga manggagawa, estudyante at tinderang may dalang bayong. Sanay na siya sa katahimikan ng madaling araw na biyahe. Wala pang maiingay na usapan, wala pang mainit na ulo. Tahimik ang lungsod, parang natutulog pa. Hanggang sa may isang babae ang sumakay. May karga itong batang babae, siguro'y 5 taong gulang. Payat ang bata, mahimbing ang tulog sa balikat ng ina. Ang babae ay may suot na simpleng bestida, may bahid ng pagod sa mukha, pero maayos ang tindig. May kakaibang katahimikan sa kanya. Hindi yung tipong mahiyain, kundi yung taong sanay ng magdala ng mabibigat na responsibilidad mag-isa. Umupo siya sa bandang gitna ng jeep. Hindi agad napansin ni Ramon ang babae. Abala siya sa pagtingin sa kalsada, sa pag-iwas sa lubak, at sa pakikinig sa tunog ng makina. Pero nang marinig niya ang mahinang boses na nagsabi ng, "Bayad po," saka siya napalingon sa salamin. Doon niya unang nakita ang mukha nito. Hindi ito kagandahang nakabibighani sa unang tingin. Wala itong makapal na kolorete o alahas. Pero may kakaibang linis ang kanyang mga mata. Mata ng babaeng maraming pinagdaanan pero hindi pa rin sumusuko. "Salamat po," sagot ni Ramon, sabay abot ng sukli. Hindi na sila nag-usap pa. Sa buong biyahe, tahimik lang ang babae. Inayos nito ang pagkakayakap sa bata, pinunasan ng noo, at paminsan-minsan ay sumisilip sa bintana. Si Ramon naman ay hindi maiwasang sumulyap sa salamin, paminsan-minsan. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kakaibang bigat at gaan na sabay niyang naramdaman. Pagdating sa babaan, maingat na bumaba ang babae. Bago tuluyang lumakad, napalingon ito saglit sa jeep. Nagkatinginan sila. 1 segundo lang iyon, maikli, tahimik, walang ngiti, pero sapat para may gumalaw sa dibdib ni Ramon na matagal nang nanahimik. Pagkaalis ng babae, nagpatuloy ang biyahe. Akala niya ay lilipas din ang pakiramdam na iyon. Akala niya ay isa lang itong karaniwang pasahero sa libu-libong dumaan sa kanyang jeep sa loob ng maraming taon. Pero mali siya. Kinahapunan, muli niyang nakita ang babae. Pauwi na ito, hawak pa rin ng bata, may dalang maliit na supot ng gulay at bigas. Muli itong sumakay sa jeep niya, tila hindi namamalayan na siya rin ang driver kanina. Umupo ito sa parehong pwesto, tahimik, maingat at pagod. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na nakita ni Ramon ang mga detalye. Ang bahagyang pangingitim sa ilalim ng mata ng babae, ang bahagyang punit sa strap ng bag, at ang kamay nitong may mga bakas ng paghuhugas at trabaho. Isang ina. Isang single mom. Alam niya agad, kahit hindi sinasabi. May mga ganitong babae na makikilala mo sa kalsada. Mga babaeng hindi naghahanap ng awa,
hindi humihingi ng tulong, at hindi umaasa sa kahit kanino. Mga babaeng ang lakas ay tahimik at ang pagod ay laging itinatago. Habang bumibiyahe, napansin ni Ramon na nahihirapan ang bata sa antok at init. Walang sabi-sabi, bahagya niyang binuksan ang bentilador sa harap at inihilera ang jeep para mas pumasok ang hangin. Hindi niya alam kung napansin ng babae. Pagbaba nito, muli silang nagkatinginan. Sa pagkakataong ito, bahagya itong tumango. Isang simpleng pasasalamat. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na nawala sa isip ni Ramon ang mukha ng babae at ng bata. Hindi niya alam ang pangalan nila. Hindi niya alam ang kwento nila. Pero sa bawat pasada ng jeep kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, may bahagi ng kanyang isipan ang palaging naghihintay. At dumating ang umagang muli niya silang nakita. Sa ikatlong beses, nagsalita na ang babae. "Kuya, hanggang palengke lang po kami." "Opo," sagot ni Ramon. Tahimik ulit ang biyahe, pero may kakaibang pamilyar na pakiramdam. Parang may unti-unting nabubuong koneksyon. Hindi minamadali, hindi pinipilit. Pagbaba, biglang nagsalita si Ramon, tila hindi pinag-isipan. "Ingat po kayo." Nagulat ang babae, pero ngumiti ito. Unang ngiting nakita niya. "Salamat po, kuya." Sa ngiting iyon, may lungkot, may lakas, at may pag-asang pilit binubuo araw-araw. Hindi pa alam ni Ramon, pero iyon ang simula ng kwentong babago sa tahimik niyang buhay. Isang kwentong hindi niya hinanap, pero unti-unting kumatok sa puso niya. At sa gitna ng usok ng kalsada, ingay ng makina at pagod ng araw-araw na pamamasada, may isang damdaming muling nagising. Pag-ibig. Lumipas ang mga araw at naging bahagi na ng umaga ni Ramon ang paghihintay kahit hindi niya inaamin sa sarili na makita muli ang babae at ang bata. Hindi araw-araw ay sumasakay sila sa kanyang jeep, pero tuwing mangyayari iyon, may kakaibang sigla ang kanyang pamamasada. Tahimik pa rin ang kanilang mga pag-uusap, pero sapat na ang simpleng tango, maikling ngiti, at maingat na pakikitungo para maramdaman ang unti-unting paglapit. Isang umaga, mas maaga kaysa dati ang biyahe. Mabigat ang trapiko, mainit ang hangin, at puno ang jeep. Sa bandang hulihan, naroon ang babae, si Liza. Nalaman ni Ramon ang pangalan makalipas ang ilang beses na pagkikita, kasama ang anak nitong si Mika. May hawak siyang maliit na supot ng baon at isang plastik ng damit na mukhang bagong laba. Sa di kalayuan, may sumakay na lalaking matangkad, malapad ang balikat at may suot na mamahaling relo. May kasamang 2 tauhan, halata sa tindig at galaw na sanay siyang masunod. Ito si Arnulfo Arnie Vergara. Hindi man kilala ng lahat ang buong pangalan niya, sapat na ang apelyido para kilabutan ng ilang driver at pasahero. Siya ang may hawak ng ilang linya ng jeep sa lugar. May impluwensya, may pera, at may ugaling hindi marunong umintindi sa kahinaan ng iba. Umupo siya malapit kay Liza. Hindi ito agad pinansin ng babae. Nakayuko siya, inaayos ang buhok ni Mika. Pero napansin ni Ramon sa salamin ang bahagyang paninigas ng balikat nito, isang senyales ng kaba na madaling makita ng taong sanay mag-obserba. "Uy," wika ni Arnie, may halong ngisi. "Ikaw pala ulit." Hindi sumagot si Liza. "Hindi ka ba marunong makipag-usap?" Dagdag ng lalaki, mas malakas na ang boses. "3 buwan na ang atraso mo." Doon napatingin ang ilang pasahero. Si Ramon ay napahigpit ang hawak sa manibela. "Wala na po akong atraso," mahinang sagot ni Liza. "Bayad na po yung huli, may resibo pa ako." "Resibo?" Tumawa si Arnie, isang tuyong tawa na walang saya. "Sa akin ka magpapakita ng resibo? Alam mo bang pwede kitang paalisin sa inuupahan mo kahit kailan?" Nanikip ang dibdib ni Ramon. Hindi niya alam ang buong kwento, pero malinaw ang isang bagay. Inaapi ang babae sa harap ng maraming tao. "Kuya," sabat ng isang matandang pasahero. "May bata po." "Tumahimik ka," singhal ni Arnie. "Hindi ka kasali dito."
Niyakap ni Liza si Mika ng mas mahigpit. Nagising ang bata, bahagyang umiiyak, tila nararamdaman ng tensyon kahit hindi nauunawaan. "Pakiusap po," sabi ni Liza. Nanginginig ang boses pero pilit matatag. "May anak po ako. Kung may kailangan pa akong bayaran, bigyan niyo lang po ako ng palugit." "Palugit?" Umusog ng kaunti si Arnie, mas lumapit. "Ilang beses nakitang binigyan. Akala mo ba habang buhay kitang pagbibigyan?" Tahimik ang jeep. Wala ni isa ang gustong makisawsaw. Takot ang nakapaskil sa mga mukha. Takot sa taong may kapangyarihan. Hindi na nakatiis si Ramon. "Boss," maingat niyang sabi, hindi lumilingon. "Pasensya na po, pero may bata po. Baka pwede pong pag-usapan na lang sa ibang oras." Saglit na katahimikan. "Anong sabi mo?" Malamig na tanong ni Arnie. Dahan-dahang tumingin si Ramon sa salamin, direktang nakipagtitigan. Hindi palaban ang kanyang tingin, pero hindi rin umatras. "Sabi ko lang po, baka pwedeng huwag dito," ulit niya, kalmado. "Biyaahe po ito." Isang mapanganib ng ngiti ang lumitaw sa labi ni Arnie. "Driver ka lang," sagot nito. "Huwag kang makialam sa hindi mo saklaw." "Pasensya na po," tugon ni Ramon. "Pero jeep ko po ito habang bumibiyahe." Nagbulungan ang mga pasahero. May ilan ang bumaba kahit hindi pa nila babaan. Ayaw nang madamay. Pagdating sa susunod na kanto, biglang tumayo si Arnie. "Bababa na kami," utos niya sa mga tauhan. Bago bumaba, tumingin siya kay Liza. "Hindi pa tapos to," malamig niyang sabi. "Maghanda ka." Pag-alis nila, para bang bumalik ang hangin sa jeep. Umiyak si Mika ng tuluyan at mabilis itong inalo ng ina. "Salamat po," mahina ngunit malinaw na sabi ni Liza kay Ramon. Tumango lang si Ramon. Hindi niya alam kung tama ang ginawa niya. Alam lang niya, hindi niya kayang manahimik. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Ramon sa paradahan, nilapitan siya ng kapwa driver. "Pre," bulong nito, "kilala mo ba yung binangga mo kanina?" "Hindi," sagot ni Ramon. "May connection yon, delikado yon, hindi marunong magpatawad." Tahimik si Ramon. Sa kabilang banda ng lungsod, si Liza ay nakaupo sa maliit niyang inuupahang silid. Hawak niya ang kamay ni Mika habang natutulog ang bata. Ang mga salita ni Arnie ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi ito ang unang beses na siya ay pinahirapan, pero bawat pagkakataon ay parang unang sugat. Masakit, nakakapagod at nakakatakot. At sa gitna ng takot, may isang mukha ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang driver ng jeep. Tahimik, simple, pero handang magsalita kahit alam ang panganib. Hindi pa niya alam kung ano ang kahihinatnan ng araw na iyon. Hindi pa niya alam kung hanggang saan aabot ang pang-aapi ni Arnie. Pero malinaw ang isang bagay. May kontrabidang handang sirain ang buhay na pilit nilang binubuo. At may lalaking, kahit hindi sinasadya, ay nagsimulang tumayo sa gitna ng apoy. Hindi agad nakatulog si Ramon ng gabing iyon. Nakahiga siya sa makitid na kama, nakatitig sa kisame, habang ang ingay ng lungsod ay unti-unting humuhupa. Sa bawat pagdampi ng katahimikan, bumabalik sa isip niya ang mga mata ni Liza, ang takot na pilit itinatago, ang lakas na pilit pinanghahawakan. Hindi siya sanay makialam sa buhay ng iba. Sa 30 taong pamamasada, natutunan niyang manatili sa gilid, tagamasid lang ng kwento ng mga pasahero. Pero sa unang pagkakataon, may isang kwentong tila humihila sa kanya paloob. Bandang hating gabi, may mahinang katok sa pinto ng kanyang kwarto. Napabalikwas siya. Hindi siya madalas bisitahin ng kahit sino. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang maliit na flashlight at lumapit sa pinto. "Sinong yan?" tanong niya. Walang sagot. Nang buksan niya ang pinto, walang taong naroon. Ngunit sa sahig, may nakalapag na maliit na supot na yari sa lumang tela. Kulay abo, may tali na tila hinabi sa kamay, hindi gawa ng makina. Nang hawakan niya ito, ramdam niya ang kakaibang lamig. Hindi malamig na gaya ng metal, kundi lamig na parang may sariling hininga.
Isinara niya ang pinto at umupo sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang binuksan ang supot. Sa loob ay may maliit na kahoy na anting-anting, hugis bilog, may ukit na mga simbolong hindi niya mabasa. Hindi ito kumikislap o nagliliwanag, ngunit may kakaibang bigat. Hindi rin ito mabigat sa timbang, kundi sa pakiramdam, parang may kasaysayan. Kasama nito ay isang piraso ng papel, nakatiklop ng maingat. Darating ang panahong kailangan mong pumili. Hindi lahat ng laban ay sa lakas. Ingatan mo ang pusong hindi iyo at huwag kalimutan ang sarili. Walang pirma. Napakunot ang noo ni Ramon. Hindi siya naniniwala sa pamahiin, pero lumaki siya sa lugar kung saan ang hiwaga ay hindi basta-basta tinatawanan. May mga bagay na hindi mo kailangang maintindihan agad, kailangan mo lang igalang. Kinabukasan, isinilid niya ang anting-anting sa bulsa ng kanyang polo. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay hindi niya dapat iwan iyon. Sa parehong araw, muling sumakay si Liza at si Mika sa kanyang jeep. Tahimik ang biyahe, ngunit kapansin-pansin ang pag-aalala sa mukha ng babae. "Kuya," bigla nitong sambit habang papalapit na sa babaan, "pasensya na po sa nangyari kahapon." "Walang anuman," sagot ni Ramon. "Ayos lang po ba kayo?" Sandaling nag-atubili si Liza bago sumagot. "Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko to kakayanin." Walang payo si Ramon na maibigay. Wala siyang pera, wala siyang koneksyon, wala siyang kapangyarihan. Pero may isang bagay siyang alam, ang pakikinig. "Kung kailangan niyo po ng sakay," mahinahon niyang sabi, "andito lang po ako." Ngumiti si Liza, ngunit may lungkot pa rin sa mata. "Salamat po." Pagbaba nila, may kakaibang nangyari. Sa sandaling humawak si Ramon sa manibela, bigla niyang naramdaman ang init sa bulsa ng kanyang polo. Napahinto siya at sinilip iyon. Ang anting-anting. Hindi ito nagbabago ng anyo, pero malinaw ang kakaibang pakiramdam. Parang may babala o paalala. Parang sinasabing may paparating. Kinahapunan, kumalat ang balita sa paradahan. May mga driver na pinatawag, may mga linya na biglang sinita, at may ilan na tinanggalan ng prangkisa sa hindi malinaw na dahilan. Isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit sa pabulong na usapan. Si Arnie Vergara. Sa gabing iyon, pauwi na si Ramon nang mapansin niyang may sumusunod sa kanya. Isang lalaking nakasombrero, hindi niya makita ang mukha. Hindi siya nilapitan, hindi rin nagsalita, nandyan lang. Parang bantay. Pagliko ni Ramon sa eskinita, biglang nawala ang lalaki. Sa kanyang kwarto, muling uminit ang anting-anting sa kanyang bulsa. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na takot, hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa malinaw na katotohanan. May puwersang gumagalaw sa paligid niya ngayon. Isang kapangyarihang makalupa at isang hindi niya maipaliwanag. At sa pagitan ng dalawang iyon, naroon siya. Isang simpleng jeepney driver na hindi humingi ng papel sa isang kwento ng panganib, ngunit unti-unting hinahatak papasok. Sa malayo, si Liza ay nakaupo sa tabi ng bintana ng kanyang inuupahang silid, yakap si Mika. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaiba rin siyang nararamdaman, parang may matang nagbabantay, hindi para manakit kundi para maghanda. Ang hiwaga ay unang lumitaw, hindi bilang sagot, kundi bilang babala. Hindi agad na unawaan ni Ramon ang kahulugan ng anting-anting. Sa mga sumunod na araw, nanatili lamang itong tahimik, walang liwanag, walang tunog, walang malinaw na palatandaan ng kapangyarihan. Ngunit may mga sandaling tila mas malinaw ang kanyang pakiramdam sa kalsada. Mas mabilis niyang napapansin ang galaw ng trapiko, ang ugong ng makina, ang pag-iingat na kailangan sa bawat liko. Isang umaga, habang papasok ang liwanag ng araw sa mga gusali, napansin niyang kakaiba ang daloy ng biyahe. Mabigat ang trapiko sa karaniwang ruta at may pakiramdam siyang hindi maipaliwanag, parang may humihila sa kanya na lumihis. Hindi iyon ugali ni Ramon, sanay siyang sundin ang nakasanayan. Pero sa pagkakataong iyon, pinili niyang makinig sa pakiramdam. Lumihis siya sa isang eskinitang bihira niyang daanan.
Ilang minuto lang ang lumipas at may malakas na ingay sa likuran. Sa kalyang iniwasan niya, nagbanggaan ang dalawang sasakyan. Tumigil ang daloy ng trapiko. Ang mga driver na naiwan roon ay naipit, naghintay ng matagal at nawalan ng pasada sa umagang iyon. Tahimik si Ramon habang nagpapatuloy sa biyahe. Sa bulsa ng kanyang polo, bahagyang uminit ang anting-anting, hindi masakit, hindi rin nakakakaba, kundi parang isang mahinang kumpas na nagsasabing tama ang kanyang ginawa. Sa parehong araw, muling sumakay si Liza at si Mika. Mas pagod ang mukha ng babae, ngunit may pilit na katatagan sa kanyang tindig. Umupo sila sa unahang bahagi ng jeep. Tahimik ang biyahe, ngunit nang biglang may isang motorsiklong sumingit sa harap, mabilis na nakapreno si Ramon. Sakto, kontrolado, walang nasaktan. Napatingin si Liza sa kanya. "Salamat po," sabi nito. "Mas seryoso kaysa dati. Mabilis po kayong kumilos." Tumango si Ramon. "Ingat lang po." Pagbaba nila, napansin ni Ramon na naiwan ang maliit na supot ni Mika sa upuan. May lamang baon at isang munting laruan. Agad niyang pinahinto ang jeep at bumaba. Hinabol ang mag-ina sa gilid ng kalsada. "Miss," tawag niya. "Naiwan po ito." Nagulat si Liza. Kinuha niya ang supot at sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga kamay, may kakaibang init na dumaloy. Isang sandaling parang huminto ang paligid. Walang liwanag, walang ingay, ngunit malinaw ang pakiramdam ng pag-iingat. "Maraming salamat po," sabi ni Liza. "Malaking bagay po yan sa anak ko." Ngumiti si Ramon, bahagya lang. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya'y may tungkulin siyang ginampanan. Maliit sa paningin ng iba, ngunit mahalaga. Kinahapunan, dumating ang unang pagsubok. Sa paradahan, may mga tauhan ni Arnie na biglang sumulpot. May dalang papel, may kasamang pulis, at may utos na tila matagal nang inihanda. Isa-isa nilang sinita ang mga jeep. Pagdating kay Ramon, tumigil sila. "Expired ang prangkisa mo," sabi ng isa. Tuyo ang tono. Alam ni Ramon na hindi iyon totoo. Maayos ang kanyang mga papeles. Ngunit sa mga mata ng mga kaharap niya, malinaw na hindi ito usapin ng tama o mali. Habang pinapaliwanag niya ang kanyang panig, muling uminit ang anting-anting sa kanyang bulsa. Mas mainit kaysa dati, parang may paalala na huwag magpadalos-dalos. Huminga siya ng malalim, pinigilan ang galit, at mahinahong inilabas ang mga dokumento. Isa-isa niyang ipinaliwanag, malinaw, walang sigaw, walang panlalait. May ilang driver ang tumigil sa paligid, nakikinig. Matagal ang usapan. Sa huli, napilitan ang mga tauhan na umurong, walang sapat na dahilan para kumpiskahin ang jeep. Hindi sila humingi ng paumanhin. Umalis sila na may pangakong babalik. Nang makaalis sila, napaupo si Ramon sa gilid ng jeep. Ramdam niya ang pagod, hindi sa katawan, kundi sa bigat ng bantang hindi patapos. Sa gabing iyon, sa kanyang kwarto, inilabas niya ang anting-anting at tinitigan ito ng matagal. Wala pa ring pagbabago sa anyo nito. Ngunit malinaw na ang unang biyaya ay hindi tungkol sa kapangyarihang nakikita, kundi sa patnubay, sa kakayahang umiwas sa kapahamakan, sa lakas ng loob na manatiling kalmado, at sa pagpiling gawin ang tama kahit may kapalit na panganib. Sa malayo, si Liza ay nakaupo sa gilid ng kama, pinapakinggan ang mahinang paghinga ni Mika. Hindi niya alam ang nangyari sa paradahan, ngunit may pakiramdam siyang may nagbabantay, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kasama sa laban. Ang unang biyaya ay dumating bilang gabay. Ang unang pagsubok ay dumating bilang babala. At pareho silang nagsasabi ng iisang bagay. Ang mga susunod na araw ay hindi na magiging simple. Hindi sanay si Arnie Vergara sa salitang bigong plano. Sa mundong ginagalawan niya, ang mga tao ay sumusunod, ang mga driver ay tumatahimik, at ang mga hadlang ay kusang nawawala kapag siya ang may kagustuhan.
Kaya't ang hindi inaasahang pag-urong ng kanyang mga tauhan mula sa paradahan ay hindi lamang kabiguan, isa itong insulto. Sa loob ng kanyang opisina, nakaupo siya sa likod ng malapad na mesa, hawak ang isang basong may yelo. Sa labas ng bintana, tanaw ang mahabang pila ng mga jeep na pawang kanya ang impluwensya. Isang mundo na sanay siyang kontrolin. Isang driver lang, malamig niyang sabi. Isang simpleng driver, pinatagal niyo pa. Maayos po ang papeles niya, sagot ng tauhan. Maraming nakakita. Mahirap pong ipilit. Tumama ang baso sa mesa. Hindi ito nabasag, pero ang tunog ay sapat para mapatahimik ang silid. Hindi niya alam kung sino ang kinakalaban niya, sabi ni Arnie. At mas lalong hindi niya alam kung anong pwedeng mangyari sa mga taong nagmamatigas. Sa isip ni Arnie, malinaw ang larawan. Si Ramon, ang driver na nagsalita noong araw na iyon, at si Liza, ang babaeng patuloy na umiiwas sa kanyang kontrol. Ang dalawa ay naging iisang problema. At ang problema, sa kanyang mundo, ay dapat puksain bago pa lumaki. Samantala, si Ramon ay patuloy sa pamamasada. Pilit ibinabalik ang sarili sa simpleng ritmo ng araw-araw. Ngunit may mga bagay na hindi na niya kayang baliwalain. May mga driver na umiwas sa kanya, may mga bulong na hindi na itinatago, at may mga matang nagmamasid sa bawat kilos niya. Isang hapon, may pasaherong sumakay na pamilyar ang tindig. Hindi ito si Arnie, ngunit sapat na ang paraan ng pag-upo at pagtingin para malaman ni Ramon na hindi ito karaniwan. Kuya, sabi ng lalaki, mababa ang boses. Ingat-ingat ka sa pagmamaneho. Salamat, sagot ni Ramon, hindi lumilingon. May mga aksidenteng hindi aksidente, dagdag nito bago bumaba. Nanlamig ang batok ni Ramon. Sa bulsa ng kanyang polo, bahagyang uminit ang anting-anting, isang tahimik na babala. Kinagabihan, si Liza ay pauwi galing sa trabaho. Pagod na pagod siya, hawak ang kamay ni Mika. Sa makipot na daan patungo sa inuupahan, may dalawang babaeng nakatayo sa gilid. Mga kapitbahay na matagal nang may hindi magandang tingin sa kanya. Yan na naman siya, bulong ng isa, sapat ang lakas para marinig. Kala mo kung sino, hindi pa nga makabayad ng maayos. May kapit yata, sagot ng isa, kaya lakas ng loob. Hindi sumagot si Liza. Tinuruan na siya ng buhay na hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin ng salita. Ngunit nang marinig niya ang bahagyang pagtawa, mas humigpit ang hawak niya sa kamay ng anak. Sa kabilang dulo ng lungsod, mas lumalalim ang inggit ni Arnie. Hindi lamang sa pagtanggi ni Liza, kundi sa pagbabago ng ihip ng hangin. May mga driver na nagsisimulang magtanong, may mga pasaherong nagmamasid, at may isang tahimik na driver na patuloy na umaandar kahit may banta. Hindi pwedeng ganyan, bulong ni Arnie sa sarili. Kung hindi ko sila mapapasunod, sisiguraduhin kong matatakot sila. Isang gabi, habang pauwi si Ramon, biglang pumalya ang preno ng jeep. Mabagal ang takbo, ngunit sapat ang biglaang pagbigat ng manibela para maramdaman ang panganib. Sa isang iglap, parang may humila sa kanyang kamay. Hindi pisikal, kundi isang malinaw na pakiramdam ng direksyon. Lumiko siya sa tamang sandali, huminto sa gilid ng kalsada at naiwasan ang aksidente. Pawisan siya ng bumaba at sinuri ang jeep. Maluwag ang isang tornilyo sa preno, hindi kusang laluwag. Tahimik siyang napaupo sa bangketa. Hindi na ito basta banta. Isa na itong malinaw na babala. Sa bulsa niya, ang anting-anting ay mainit, mas mainit kaysa dati. Parang nagsasabing ang inggit ng kalaban ay umabot na sa puntong handa na itong manakit. Sa parehong oras, si Liza ay nakatingin sa kisame ng kanyang inuupahang silid, pinapakalma ang sarili. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay mas lumalapit ang panganib, hindi lamang sa kanya, kundi sa taong tahimik na tumulong nang walang hinihinging kapalit. Ang inggit ng kalaban ay hindi na tahimik. Ito ay nagiging galit. At ang galit, kapag pinakawalan, ay bihirang pumili ng biktima. Dumating ang problema ng hindi nag-aabiso, gaya ng mga bagay na sadyang nakalaan para manggulat at manakit.
Maagang umalis si Ramon kinabukasan, mas maaga kaysa dati. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw nang marating niya ang paradahan. Tahimik ang lugar, kakaunti ang driver, at may kakaibang pakiramdam sa hangin. Parang may kulang, parang may nagbabantay. Nang buksan niya ang ilaw ng jeep, hindi umandar ang makina. Sinubukan niya ulit. Wala. Bumaba siya at sinilip ang ilalim. May bakas ng bagong galaw, putol ang isang mahalagang kable, maayos ang pagkakatabas, hindi gawa ng pagkakataon. Hindi niya kailangang magtanong kung sino ang may gawa. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, may dumating na lalaking pamilyar ang muka. Isa sa mga tauhan ni Arnie. Sayang, sabi nito, may halong pangungutya. Mukhang hindi ka makakapasada ngayon. Hindi sumagot si Ramon. Tinitigan lang niya ang sira, pilit inuunawa kung paano ito aayusin. May alok ang boss, dagdag ng lalaki. Isang pirma lang, benta mo na ang jeep, iwas problema. Tumayo si Ramon marahan. Hindi ko ibinebenta. Ngumisi ang lalaki. Pag-isipan mo, hindi lahat nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Umalis ang tauhan, iniwan si Ramon sa gitna ng katahimikan at galit na hindi niya kayang ilabas. Ang jeep ang tanging puhunan niya. Kapag nawala iyon, mawawala ang lahat. Kinailangan niyang umutang para maipagawa ang jeep. Habang hinihintay ang mekaniko, tumingin siya sa maliit na anting-anting sa kanyang palad. Wala itong sinasabi, walang malinaw na tanda, pero naroon ang bigat. Parang sinasabi na ito na ang simula ng tunay na pagsubok. Sa kabilang panig ng lungsod, hindi rin ligtas si Liza. Pauwi siya galing trabaho nang mapansin niyang may sumusunod sa kanya. Hindi ito tahasang lumalapit, pero sapat ang mga yapak sa likuran para maramdaman ang presensya. Pabilis siya ng lakad, hawak ang kamay ni Mika. Pagliko sa isang eskinita, humarang ang isang lalaki. "Boss wants to talk," sabi nito. Walang emosyon. "Wala akong sasabihin," sagot ni Liza. Nanginginig ang boses pero matatag ang tindig. Ngumiti ang lalaki. "Hindi ka namin tatanungin." Sa sandaling iyon, may dumaan na barangay tanod sa dulo ng eskinita. Napaatras ang lalaki, nagkunwaring nag-text, at mabilis na umalis. Nang makarating sa inuupahan, nanginginig pa rin si Liza. Hindi na ito simpleng pananakot. Nadadawit na pati ang anak niya. Kinagabihan, nagtagpo ang kanilang mga takot sa iisang balita. May driver na nasugatan, aksidenteng hindi aksidente. Parehong pangalan ang bumulaga sa isip nila kahit hindi sila magkasama. Si Arnie Vergara. Sa kanyang opisina, tahimik si Arnie. Hindi galit, hindi rin masaya. Mas mapanganib ang ganitong katahimikan. Sa harap niya, may mga papeles, mga reklamo, mga pangalan, mga rutang dapat ayusin. Kung hindi sila matitinag, malamig niyang sabi, itulak natin sila sa pader. Sa gabing iyon, nakaupo si Ramon sa loob ng kanyang jeep, hindi pa umaandar. Sa malayo, tanaw niya ang mga ilaw ng lungsod, mga ilaw ng buhay na patuloy kahit may natitinag. Hindi na ito usapin ng tapang. Usapin na ito ng kaligtasan, sa kanya, kay Liza, at sa batang walang kamalay-malay sa gulo ng mundo ng matatanda. Sa bulsa niya, ang anting-anting ay mabigat, tila mas mabigat kaysa dati. Hindi na ito simpleng gabay. Isa na itong paalala na ang susunod na hakbang ay may kapalit, at ang maling hakbang ay maaaring magbuwis ng higit pa sa kabuhayan. Ang problema ay dumating ng buo. At ang panganib, ngayon, ay may mukha at pangalan. Dumating ang pagsubok sa anyong hindi inaasahan, hindi bilang panganib sa kalsada, kundi bilang tanong sa loob ng puso. 3 araw na hindi halos makapasada si Ramon. Kapos ang pera, patong-patong ang utang, at bawat umagay sinasalubong siya ng katahimikan ng paradahang dati puno ng ingay at galaw. Sa bawat araw na lumilipas, mas bumibigat ang anting-anting sa kanyang bulsa, hindi sa init, kundi sa bigat ng pasyang pilit niyang iniiwasan. Isang hapon, may kumatok sa kanyang pinto. Hindi na siya nagulat. Pagbukas niya, naroon ang isang lalaking nakaayos, maayos ang ngiti,
at malinaw ang pakay. May hawak itong sobre. Hindi na kami magpapatumpik-tumpik, sabi ng lalaki. Ito ang huling alok. Pirma ka, ibenta ang jeep, at matatapos ang lahat. Walang gulo, walang masamang mangyayari. Tumingin si Ramon sa sobre. Alam niya ang laman. Pera na sapat para magbayad ng utang, magsimula muli, at iwasan ang gulo. Pera na may kapalit na katahimikan. Tahimik niyang isinara ang pinto, iniwan ang lalaki sa labas. Sa loob ng silid, inilabas niya ang anting-anting at inilapag sa mesa. Sa unang pagkakataon mula nang mapasa kanya iyon, wala siyang naramdamang init, walang gabay, walang babala. Para itong isang pirasong kahoy, walang saysay, walang buhay. Nanlaki ang kanyang dibdib. Ganito ba yon? Bulong niya sa sarili. Kapag umatras ako, mawawala ka? Walang sagot. Sa parehong oras, si Liza ay nakaupo sa bangketa sa labas ng inuupahan. Katatapos lang niyang makatanggap ng balita. Pinapaalis na siya sa tinutuluyan. Walang palugit, walang pakiusap, may papel na pirmado at may takdang araw. Niyakap niya si Mika. Tahimik ang bata, parang ramdamang bigat ng mundo kahit hindi ito nauunawaan. Kinagabihan, nagkasabay ang kanilang landas. Hindi sinasadya, hindi rin planado. Sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada, nagkita ang kanilang mga mata. Nagulat si Liza, ngunit may bahagyang ginhawang sumilip sa kanyang mukha. Kuya, mahina niyang sabi. Umupo si Ramon sa kabilang upuan. Walang tanong, walang paliwanag. Tahimik silang kumain, pareho ang iniisip, parehong pagod. May problema po ba kayo? Tanong ni Ramon, maingat. Tumango si Liza. Pinapaalis na po kami. Tumahimik si Ramon. Sa bulsa niya, nanatiling malamig ang anting-anting. May alok din po sa akin, sabi niya. Kung aalis ako, titigil ang lahat. Nagkatinginan sila. Walang sisihan sa mga mata ni Liza. Tanging pag-unawa. Huwag niyo pong ilagay sa alanganin ang sarili niyo dahil sa amin, sabi nito. May mga laban na hindi dapat pinapasok. Sa sandaling iyon, may dumaan na batang pulubi sa tabi ng mesa. Nahulog ang laruan ni Mika sa sahig. Agad itong pinulot ni Ramon at ibinigay sa bata. Salamat po, masayang sabi ni Mika, sa kabila ng lahat. Sa simpleng ngiting iyon, may gumalaw sa dibdib ni Ramon. Hindi lakas, hindi tapang, kundi malinaw na alaala kung bakit siya tumayo noong una. Hindi dahil kaya niya, kundi dahil tama. Pag-uwi niya, muling inilabas ni Ramon ang anting-anting. Hindi pa rin ito mainit, ngunit sa katahimikan, may dumating na malinaw na pagkaunawa. Ang biyaya ay hindi nawala. Ito ay naghihintay. Hindi ito gumagana para sa mga taong umiiwas sa laban. Gumagana ito para sa mga handang magpasya kahit may kapalit. Kinabukasan, ibinalik niya ang sobre sa lalaki, hindi binuksan, hindi pinirmahan. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, bahagyang uminit ang anting-anting sa kanyang bulsa, mahina, ngunit malinaw. Hindi ito gantimpala. Isa itong huling pagsusulit. Nabawi ba ang biyaya o tuluyan ng nawala? Ang sagot ay hindi ibinibigay sa salita, kundi sa gagawin niya sa susunod na hakbang. Dumating ang gabi na tila mas mabigat ang hangin kaysa karaniwan. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap, parang may alinlangan kung magpapatuloy pa. Sa paradahan, kakaunti na lang ang jeep. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikan ay hindi payapa. Ito'y naghahanda. Nakatayo si Ramon sa tabi ng kanyang jeep. Hindi pa rin ito ganap na maayos, ngunit sapat para umandar. Hawak niya ang manibela na parang hawak ang huling hibla ng kanyang kabuhayan. Sa bulsa ng kanyang polo, naroon ang anting-anting. Hindi mainit, hindi malamig, kundi malinaw ang presensya. Parang naghihintay din ito. Sa kabilang panig ng lungsod, nagmamadaling naglalakad si Liza, kasama si Mika. May huling araw na lang sila sa inuupahan. May kaunting damit sa bag, kaunting ipon,
at maraming takot. Hindi niya alam kung saan sila tutungo kinabukasan. Hindi niya alam na may mga matang nakamasid. Sa isang madilim na bahagi ng kalsada, huminto ang isang sasakyan. Bumaba ang dalawang lalaki. Hindi sila nagmamadali. Alam nilang wala ng takas. Dito na lang, sabi ng isa, malamig. Naramdaman ni Liza ang panganib bago pa niya ito makita. Hinila niya si Mika palapit sa kanya, pilit na umaatras. Ngunit huli na. Sa parehong sandali, may jeep na biglang huminto sa harap nila. Bumukas ang pinto. Sumakay kayo, mariing sabi ni Ramon. Hindi nagtanong si Liza. Agad niyang isinakay si Mika, saka siya sumunod. Umandar ang jeep, mabilis ngunit kontrolado. Sa salamin nakita ni Ramon ang mga lalaking nagsimulang sumunod, sakay ng motorsiklo. Mabilis ang takbo ng jeep. Sa bawat liko, parang may malinaw na tinig na gumagabay. Kaliwa, kanan, preno, arangkada. Hindi ito boses na naririnig, kundi pakiramdam na hindi nagkakamali. Ang anting-anting sa kanyang bulsa ay mainit na ngayon. Hindi masakit kundi nagbibigay lakas. Hinabol sila ng mga motorsiklo. Sumisigaw ang isa, nangingibabaw ang galit. Huminto ka. Hindi huminto si Ramon. Sa isang makipot na daan, biglang lumitaw ang isang truck. Sa dating takbo, tiyak ang banggaan. Ngunit sa huling sandali, lumiko si Ramon. Eksakto. Sapat lang para makalusot. Napahinto ang mga humahabol na pilitang umatras. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa dulo ng daan, may naghihintay. Isang pamilyar na anyo ang lumitaw sa liwanag ng ilaw. Si Arnie Vergara. Nakatayo sa gilid ng kalsada, may kasamang mga tauhan. Nakangiti, parang matagal nang inaabangan ang sandaling ito. Hanggang dito na lang, sabi niya. Huminto si Ramon. Bumaba siya ng jeep, humarap sa lalaking matagal nang nagbibigay ng takot sa marami. Sa likod niya, yakap ni Liza si Mika, nanginginig, ngunit buo ang loob. Hindi mo na kailangang ituloy to, sabi ni Arnie. Isang hakbang pa at mawawala lahat sayo. Tumingin si Ramon sa kanyang jeep, sa mag-ina, at sa madilim na kalsadang tila walang katapusan. Inilabas niya ang anting-anting at hinawakan ito ng mahigpit. Sa sandaling iyon, may dumating na tunog ng mga sirena sa malayo. Hindi bigla, hindi mahiwaga, resulta ng mga tawag ng mga taong nakakita, ng mga driver na hindi na tumahimik at ng takot na sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob. Nagbago ang mukha ni Arnie. Hindi pa tapos to, sabi nito, umatras. Hindi rin nagsimula sa'yo, sagot ni Ramon, tahimik ngunit matatag. Dumating ang mga autoridad, nagkagulo. May mga tanong, may mga pangalan, at may mga testigong handang magsalita. Sa gitna ng kaguluhan, hindi na muling lumingon si Arnie. Tahimik na bumalik si Ramon sa jeep. Inabot ni Liza ang kanyang kamay, hindi bilang pasasalamat lang, kundi bilang pagkilala sa tapang na hindi humingi ng kapalit. Ang anting-anting sa kanyang palad ay unti-unting lumamig. Tapos na ang laban. Ngunit alam nilang lahat, ang tunay na pagsubok ay ang mga araw na susunod, kapag wala na ang init ng sandali at ang tapang ay kailangang manatili kahit tahimik na ang mundo. Hindi agad naging malinaw ang lahat matapos ang gabing iyon. Ang laban inatapos, ngunit ang mga bunga nito ay unti-unting lumitaw, isa-isa, mabigat at totoo. Sa mga sumunod na araw, naging sentro ng usapan sa paradahan ang nangyari. May mga driver na unang nag-alinlangan, ngunit kalaunay nagsimulang magsalita. May mga reklamong matagal nang itinatago ang lumabas sa liwanag. Ang pangalan ni Arnie Vergara ay lumitaw sa mga papel, sa mga salaysay at sa mga tanong na hindi na kayang iwasan. Hindi siya agad nawala. Ang mga taong tulad niya ay bihirang bumagsak sa isang iglap, ngunit nabawasan ng kanyang impluensya. May mga rutang nawala sa kanyang kontrol, may mga kasong binuksan, at may mga dating kaalyadong nagsimulang umiwas. Iyon ang parusa, hindi ang biglaang pagkawasak,
kundi ang unti-unting pagbagsak ng kapangyarihang inakala niya hindi matitinag. Si Ramon sa kabilang banda ay humarap sa ibang uri ng kahihinatnan. Tinawag siya sa opisina ng samahan ng mga Draper. Hindi siya sanay sa ganitong lugar, mga mesa, mga papel at mga taong nakatingin ng seryoso. Inilahad ang mga pangyayari, ang mga saksi at ang papel na hindi niya sinadyang gampanan. Kung hindi ka nagsalita noon, sabi ng isang matandang opisyal, marami pa ring mananahimik ngayon. Hindi siya nakaramdam ng pagmamalaki. Ang tanging naramdaman niya ay pagod at isang tahimik na ginhawa. Ipinagkaloob sa kanya ang tulong na matagal nang ipinagkakait sa iba. Maayos na papeles, prangkisang hindi madaling galawin, at proteksyong dati para lamang sa may impluensya. Hindi iyon kayamanan. Hindi rin gantimpalang ipagmamalaki. Ngunit sapat iyon para makapagpatuloy siya nang walang takot sa bawat pasada. Iyon ang gantimpala, hindi labis, hindi marangya, kundi sapat at marangal. Sa maliit na silid na inuupahan ni Liza, dumating ang isa pang balita. Ipinagpaliban ang pagpapaalis sa kanila. May bagong may-ari, may mas malinaw na patakaran, at may pagkakataong magsimula muli. Hindi iyon solusyon sa lahat, ngunit isa itong hinga. Isang pahintulot na magpahinga kahit sandali. Sa isang hapon, nagkasabay silang muli sa jeep. Walang drama, walang tensyon. Si Mika ay masiglang nakaupo sa harap, may hawak na laruan at may tanong tungkol sa mga sasakyang dumaraan. Tahimik na nagmaneho si Ramon. Sa bulsa niya, ang anting-anting ay naroon pa rin. Ngunit wala na ang init, wala na ang bigat. Isa na lamang itong piraso ng kahoy, tulad ng una. At doon niya naunawaan. Ang biyaya ay hindi ibinigay para manatili. Ito ay ipinahiram hanggang sa magawa ang tama. Kinagabihan, inilagay niya ang anting-anting sa tabi ng kanyang kama. Hindi niya ito itinapon. Hindi rin niya ito hinanap pa. Alam niyang tapos na ang tungkulin nito. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Arnie ay nakaupo sa isang silid na mas tahimik kaysa dati. Wala na ang ingay ng pagsunod, wala na ang agarang tugon sa kanyang mga utos. Ang mga pader ay pareho pa rin. Ngunit ang mundo sa labas ay unti-unting humihiwalay sa kanya. Iyon ang parusa, ang maiwan sa katahimikang siya mismo ang lumikha. Sa mundo ni Ramon at Liza, walang bigla ang saya. Walang pangakong madali ang bukas. Ngunit may malinaw na bagay na parehong hawak nila ngayon, isang buhay na hindi na pinapatakbo ng takot. At kung iyon man ang tanging gantimpala, sapat na iyon para magpatuloy. Hindi biglaan ang pagbabago. Dumating ito ng dahan-dahan, parang umagang unti-unting nagliliwanag. Hindi mo namamalayan kung kailan eksaktong sumikat ang araw, pero alam mong maliwanag na. Bumalik si Ramon sa dating ruta, sa dating oras, at sa parehong jeep na minsang muntik nang mawala sa kanya. Pareho pa rin ang ingay ng kalsada, ang init ng araw, at ang pagod sa bawat pasada. Ngunit may isang bagay na hindi na bumalik. Ang takot. Hindi na siya lumilingon sa bawat anino. Hindi na nanginginig ang kamay niya sa manibela. Ang katahimikan ngayon ay hindi banta, kundi pahinga. Isang umaga, muling sumakay si Liza at si Mika. May dala silang kaunting bag. Hindi na panandalian, kundi tila may direksyon. Umupo sila sa harapan. Si Mika ay mas matangkad na ngayon, mas madaldal, at mas sanay ngumiti. Kuya Ramon, sabi ni Liza, mahinahon. Nakahanap na po ako ng mas maayos na trabaho. May tutuluyan na rin po kami. Tumango si Ramon. Hindi siya nagtanong ng detalye. Hindi niya kailangang malaman ang lahat para maging masaya para sa kanila. Magaling po, sagot niya. Ingat po kayo palagi. Sa biyahe, walang mabigat na usapan. May mga tanong lang si Mika tungkol sa mga jeep na iba-iba ang kulay. May munting tawanan. May katahimikang hindi kailangang punan. Pagdating sa babaan, tumigil ang jeep. Bumaba si Liza at si Mika. Bago tuluyang umalis, humarap si Liza kay Ramon. Maraming salamat, sabi niya.
Hindi lang po sa tulong, kundi sa pagpili. Tumango si Ramon. Ganun lang po talaga siguro. Naglakad sila palayo. Hindi na siya lumingon pa. Hindi dahil walang pakialam, kundi dahil alam niyang ang mga kwentong natapos ng tama ay hindi kailangang bantayan. Kinagabihan, sa maliit niyang kwarto, inayos ni Ramon ang mga gamit. Napadako ang tingin niya sa maliit na anting-anting sa tabi ng kama. Matagal niya itong tinitigan. Wala na itong bigat, wala na ring hiwaga. Isa na lang itong alaala. Hindi niya ito itinapon. Inilagay niya ito sa isang kahon, kasama ng mga lumang larawan at resibo. Mga patunay ng buhay na tahimik, ngunit totoo. Sa labas, patuloy ang lungsod. May mga kwentong nagsisimula, may mga kwentong nagtatapos, at may mga laban na hindi na kailangang ipaglaban dahil may mga taong natutong tumayo sa tamang sandali. Hindi naging mayaman si Ramon. Hindi rin siya naging bayani sa mga pahayagan. Nanatili siyang jeepney driver, isang lalaking gumigising ng maaga, nagmamaneho ng maingat, at umuuwi ng pagod ngunit buo ang loob. Si Liza ay nagpatuloy bilang ina. May takot pa rin minsan, may pagod pa rin palagi, ngunit may lakas na hindi nagaling sa pag-iisa. Si Mika ay lumaki sa mundong hindi perpekto, ngunit may sapat na kabutihan para paniwalaan. At doon nagtatapos ang kwento. Hindi sa malaking tagumpay, hindi sa engranding pag-ibig, kundi sa simpleng katotohanan na ang tunay na biyaya ay hindi kapangyarihan, kundi ang pagpiling gawin ang tama kahit walang kasiguruhan, na ang pag-ibig ay hindi laging sigaw, minsan ay tahimik na paninindigan, at na sa mundong puno ng pangapi, ang isang taong handang tumayo, kahit mag-isa, ay sapat na para magsimula ng pagbabago. Wakas,